na ako mahihingin sa'yo. Buong buhay kinaya ko mag-isa ako lang. Ngayon na ako lalapit sa'yo. Ngayon na ako hihingi sa'yo. Habang pumunta si Cindy sa office ng anak niya at naghanda ito ng isusuot ni Charleston dahil inaasahan na niyang ang panganay niya ang bagong uupo bilang COO ng GLC, nang sakto namang pumunta ang binata at tinanong niya kung anong ginagawa ng mama niya. Agad namang sinabi ni Cindy na nilalabas niya yung mga suits niya na sinita pa siya ng binata na hindi niya yun kailangan dahil kaya na niya ang sarili niya, pero sinabihan siya ni Cindy na hayaan na niyang siya ang gumawa doon, na hinahanda niya sa kanyang pag-upo sa bago niyang posisyon, na agad namang sinabi ng binata na na-nominate lang siya at andoon pa sila Caroline, Irene, Carlo at Bettina kaya hindi pa sigurado na siya ang mapipili. Masaya namang sinabi ni Cindy na hindi siya tumutol nang ninominate siya ng papa niya, na mahalaga yun para kay Wilson at unti-unti nang naaayos ang relasyon nilang mag-ama, na sa bagay na yun ay masaya na siya bilang ina niya. Pinaliwanag naman ni Charleston na hindi niya alam kung tama ang desisyon ng papa niya na inominate siya, na baka yun ang dahilan na mas gumulo ang sitwasyon. Sabay tinanong niya si Cindy kung maghihilom ba ang lahat ng sugat sa puso ng isang tao, na agad namang nag-oo ang mama niya na pwedeng kalimutan ang lahat ng bagay na nangyari sa nakaraan, na anumang oras ay pwede siyang magsimulang muli. Habang magkasama naman sila Gina at Carlo sa opisina, na nanggigigil ang binata na sinumbat pa ni Gina kay Carlo na sa tingin niya ay mag-best friend pa rin sila ng aya niya, dahil kung saan-saan siya dinamay na ginawa siyang partner in crime ni Charleston, tapos ay tatalunin niya ito sa posisyon, na nakiusap pa si Carlo na tumigil na ang mama niya, pero sinaad ni Gina na kung talagang mahalaga siya sa kanyang aya ay kausapin niya itong mag-back out na ang aya niya, dahil kung si Bettina lang ang kalaban niya sa posisyon ay kaya niya itong talunin. Pinaliwanag ni Carlo na si Charleston ang mismong nag-nominate kay Charleston, pero sinaad ni Gina na kahit ninominate na siya ni Wilson ay walang alam ang binata sa GLC, na kahit tinanggap niya yung alok ng papa nila dahil gusto lang niyang magpasikat kay Wilson, na yun ang ginagawa niya mula noon. Dahil sa mga sinasabi ni Gina ay mas nagalit naman si Carlo, na nagawa niyang sigawan ang mama niya at hindi niya napigilan ang sarili niya na ihagis ang mga nasa mesa ni Gina, sabay umalis na ito, na nanggigigil pa ang binata. Habang pagkagaling naman ni Bingo sa bahay ng nanay niya ay dumiretso siya sa tabing ilog, na naisip niya ang pagkikita nilang mag-ina at ang sinabi ni Annie na madami siyang kailangang sabihin sa binata, at ang pagsumbat niya sa kanyang nanay at ang pagkamatay ng tatay niya, nang iniwan sila ni Annie at sinabi ng tatay niya na pinagpalit silang mag-ama sa pera. Noong araw na palaboy-laboy na si Bingo sa Binondo, hanggang mag-cross naman ang landas nila ni Lola Nene na sila ang kumupkop sa kanya at tinuring na tunay na anak. Maging si Annie naman ay hawak-hawak niya ang larawan nila Bingo noong bata pa siya, at noong graduate na ito na binigay ng investigador niya, habang sinabi niya kay Yaya Lynn na gusto niyang yakapin si Bingo, pero galit na galit ang anak niya sa kanya na hindi pa siya pwedeng magsabi sa binata sa mga sandaling yun, dahil nararamdaman niyang kahit anong sabihin niya kay Bingo ay ayaw niya itong tanggapin. Giniit naman ni Yaya Lynn na hindi niya masisisi ang binata, dahil kung siya ang nasa sitwasyon niya ay kasusuklaman niya si Annie, pero naniniwala siyang sa tamang panahon ay magkakaayos din sila. Inamin naman ni Annie na hindi niya binigyan ng oras ang anak niya, na yun ang hindi na niya maibabalik pa, at hindi kayang bilhin ng pera, na hindi niya alam kung tama ang mga desisyon niya noon,
na kung dapat pa ba niyang ituloy ang mga plano niya. Sabay sinabi niyang kung matatapos na ang lahat ay maiintindihan kaya ni Bingo at kung mapapatawad pa siya ng binata. Pero nangako naman si Annie sa yaya niya na hindi niya susukuan ang anak niya hanggat hindi siya tinatanggap at pinapatawad ni Bingo. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Can't Buy Me Love dito po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.